Bilisan nyo! Huwag kayong lilingon kahit anong mangyari! Berting, hindi ka namin pwedeng iwan dito. Papatayin ka ni Damian. Umalis na kayo! Habang kaya ko pa silang pigilan, iligtas mo ang anak natin, Elma! Tay, sasama ka sa amin, parang awa mo na. Huwag kang magpapakabayani. Wala kayong matatakbuhan! Kahit saan kayo magpunta, mahanap ko kayo! Takbo, Tessa! Takbo! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo na bang maging third wheel sa sarili niyong best friend? Yung tipong lihim mo siyang mahal pero alam mong hanggang tropa lang talaga kayo. Masakit, di ba? Pero paano kung ang karibal mo sa puso niya ay hindi pala tao? Handa ka pa rin bang ipaglaban siya? Kahit alam mong buhay niyo nang nakataya. Kayo ba, mga mahal kong tagapakinig, hanggang saan ang kaya niyong sakripisyo para sa taong mahal niyo? Comment nyo naman sa baba at babasahin ko yan. Good day, Miss Amy, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel. Itago nyo na lang ako sa pangalang Edward, 29 years old at isang call center agent na may pusong mamon pero pilit na nagpapakalalaki. Simple lang ang buhay ko noon. Kontento na sana ako maging anino at supporter ng best friend kong si Troy. Pero hindi ko inakala na ang tahimik naming pagsasama sa iisang bahay ay guguluhin ng isang aksidente. Isang gabing may inuwi siyang babaeng duguan. Hindi namin alam na ang babaeng yon ang maglalagay sa amin sa impyerno. Para mas maintindihan niyo ang buong pangyayari, hayaan yung simulan kong kwento nung gabing bumabiyahe pa ng jeep si Troy. Edward! Bumangon ka na dyan! Lalamig na itong sinangag! Eto na nga, babangon na. Grabe makasigaw parang nasa terminal lang. Kailangan ko talagang lakasan. Tulog mantika ka kaya. Akala ko ba may meeting kayo ng alas 9? Cancelled na yun. Pero salamat sa pagiging effective ng boses mo Parang alarm clock. Pasalamat ka nga. May tagigising ka na, may tagaluto ka pa. Oh, upo na. Ano ba itong niluto mo? Itlog na lang, medyo sunog na sunog pa yata. Ganyan kami halos araw-araw, Miss Amy. Gigising ako sa amoy ng bawang at pritong itlog na niluluto ni Troy. Siya kasi yung tipong maagang nagigising dahil nakasanayan niya sa ampunan ng bata pa siya. Ako naman, dahil sa trabaho ko sa BPO, minsan puyat at hirap bumangon. Matagal na kami magkasama sa bahay na to. Mula nung bumukod ako sa parents ko, inalok ko na si Troy na dito na tumira. Wala rin naman kasi siyang ibang pamilya. Ang mga madre at pari lang sa ampunan ang kinagistan niyang magulang. Kaya nung nag-work na kami, parang automatic na naging magkapatid ang turingan namin sa iisang bubong. Pero para sa akin, higit pa doon ang nararamdaman ko. Grabe ka naman sa sunog. Caramelize ang tawag dyan. Style yan ng mga chef, ano? Chef daw Ang itim mo. Pero okay, fine. Gutom na rin naman ako. Kainin mo na lang kasi. Espesyal yan. May halong pagmamahal at pawis. Kadiri ka. Siguraduhin mo lang na hindi sasakit ang tiyan ko dito Kamusta naman pala ang trabaho mo? May mga bago ka bang kaaway sa opisina? Wala naman. Stressful lang yung bagong account na pumasok. Ang daming demands. Napangitingin na lang ako habang sumusubo ng kanin. Ito yung mga simpleng sandali na pinapahalagahan ko. Yung kaming dalawa lang sa mesa, nagkikwentuhan tungkol sa mga walang kwentang bagay. Alam kong straight si Troy. Alam kong best friend lang ang tingin niya sa akin. Pero sa tuwing pinaghahanda niya ako ng almusal o tinatanong kung kamusta ang araw ko, hindi ko mapigilang umasa. Umasa na sana kahit konti. May puwang ako sa puso niya na higit pa sa pagiging tropa. Pero syempre, hanggang sana na lang yun.
Buti pa ako, ang kaaway ko lang ay traffic at mga pasaway na pasahero. Mabuti nga yan. At least ikaw, hawak mo ang oras mo. Oo nga eh, pero hawak naman ang boundary ang leg ko. Ay, nga pala, kailangan ko magpa-change oil mamaya. Change oil na naman? Kakapa-change mo lang nung nakaraang buwan ha. Pre, bugbog si Bestie sa biyahe. Araw-araw ba naman ako bumibiyahe ng Cubao? Magkano naman bang kailangan mo? Akmang bubunutin ko na ang wallet ko, Miss Ami. Sanay na kasi ako na ako ang sumasalo sa kanya kapag gipit. Hindi naman ako nagbibilang. Gusto ko maramdaman niya na nandito lang ako palagi para suportahan siya. Kaya lang, nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko para pigilan ako sa pagkuha ng pera. Wala. Wala akong kailangan, pre. May naitabi naman ako sa kita ko kahapon. Sinabi ko lang sa'yo para alam mo kung bakit gagabi na ako mamaya. Akala ko hihingi ka na naman. Handa na sana akong sermonan ka eh. Grabe. Anong tingin mo sa akin, palamuning? Nag-aabag naman ako ah. Oo na, ikaw na ang masipag. Basta siguraduhin mong hindi ka titirik sa kalsada. Hindi yan. Alaga ko yung si Bestie. Parang pag-aalaga ko sa'yo. Tigilan mo ako sa mga banat mo, Troy. Ang aga-aga. Doon ako natigilan, Miss Ami. Ang sarap pakinggan ng sinabi niya tungkol sa pag-aalaga niya sa akin. Pero ang sakit isipin na hanggang biro lang yon para sa kanya. Habang nasa loob siya ng kwarto para magbihis, napatingin ako sa kawali na pinaglutuan niya. Siyang nagluto, siyang naghain. Ako ang kakain, ako ang aalagaan. Perfect combination sana kami, di ba? Kung titingnan ng ibang tao, para kami mag-asawa na sobrang close. Pero alam kong hanggang dun lang yon. Kapatid, tropa, best friend. Yan lang ang role ko sa buhay niya. Oh, tara na. Baka maabutan pa tayo ng traffic sa kanto. Wait lang, kukunin ko lang yung bag ko. Ang bagal talagang kumilos. Para kang senyorita eh. Senyorita ka dyan. Ikaw kaya tong ang tagal na mag-ayos ng buhok. O syempre, kailangan presentable. Malay mo, may sumakay na chicks. Chicks na naman. Puro ka babae. Biglang uminit ang ulo ko. Ewan ko ba? Pero automatic ang pagka-bad trip ko kapag nababanggit niya ang mga babae niya. Alam kong normal yon sa lalaki. Lalo na sa tulad niyang gwapo at habulin. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. Selos na wala naman akong karapatang maramdaman. Kinuha akong bag ko ng padabog at nauna nang lumabas ng pinto. Narinig ko pa siyang tumawa bago sumunod sa akin. Ay, good morning mga pogi! Ang bango-bango naman ni Troy ngayon na. Good morning din, Aling Susan. Kayo rin ho, blooming, parang dalaga lang. Ay naku, bolero ka talaga. Kaya marami nagkakandara pa sa'yo eh. Kayo naman, Aling Susan, oh. O siya, alis ho muna kami ni Edward. Ay, kayong dalawa talaga, hindi mapaghiwalayan oh. Ihatid ko lang po si Troy sa sakayan, Aling Susan. Eto na naman po tayo kay Aling Susan, Miss Ami. Ang CCTV ng barangay. Walang pinalalampas, walang hindi napapansin. Mabait naman siya pero minsan sobra sa pagiging ususera. Matagal na kami nakatira dito ni Troy. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin gets kung bakit ang dalawang lalaki nasa edad na magkasama pa rin sa iisang bahay at walang mga asawa. Ay alam nyo, sayang ng lahi niyong dalawa. Ikaw Troy, ang dami nagtatanong sa akin kung may girlfriend ka na daw. Sabihin nyo ho, nag-iipon pa. Bawal pa mag-asawa. Balang Ay bigas. sus, sa gwapo mong yan, imposibleng walang nagpapapansin. Eh ikaw naman Edward, Bakit ako? wala ka pa rin ipinapakilala sa amin. Baka naman masyado kang mapili. Wala lang po sa isip ko yan. Career muna, Aling Susan. Ay nako, mahirap tumandang binata. Tingnan niyo ako, maagang lumande kaya maagang nagkapamilya. Gusto ko sanang irapan si Aling Susan pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung alam lang niya,
Kung alam lang niya na ang taong gusto ko'y katabi ko lang na tuwang-tuwa sa mga biro niya. Masakit marinig yung mga ganong comment, Miss Ami. Para bang may mali sa akin dahil wala akong girlfriend. Para bang incomplete ako. Tumingin ako kay Troy. Nakikitawa lang siya kay Aling Susan. Wala sa kanya yung mga ganong usapan. Para sa kanya, harmless na kwentuhan lang. Pero para sa akin, bawat tanong tungkol sa pag-aasawa ay parang paalala na hindi kami pwede. Sige na, Aling Susan. Baka mali po si Boss Edward. Ay sige, ingat kayo. At Troy, yung inaanak mo ha. Daanan mo minsan. Opo, dadaan ako mamaya. Ang daldal talaga nun. Kay aga-aga, chismis ang almusal. Hayaan mo na. Mabait naman si Aling Susan. Tsaka totoo naman ang sinabi niya. Ang alin? Nabolero ka? Hindi. Nasayang ang lahi natin kung hindi tayo mag-aasawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanigas ako sa kinauupuan ko habang ini-start niya ang jeep. Siya mismo nagsabi, sayang daw kung hindi kami mag-aasawa. Ibig sabihin, nasa plano niya talaga yon. Ibig sabihin, gusto niya magkapamilya balang araw. Pamilyang may nanay, may tatay, at mga anak. Pamilyang hindi ko kayang ibigay sa kanya kahit kailan. Gusto kong maiyak, Miss Ami. Pero sa halip, tumingin na lang ako sa labas ng bintana para itagong lungkot sa mga mata ko. Mag-drive ka na nga lang. Ang dami mong alam. Sungit naman ito. Meron ka ba ngayon? Gago. Bilisan mo na. Ang dami mong alam eh. Oo na. Eto na. Kapit ka lang. Lilipad si Bestie. Umugong ang makina ng jeep at naramdaman ko ang pag-usad namin. Kapit ka lang, yan ang sabi niya. At yun naman ang ginagawa ko sa loob ng mahabang panahon, Miss Ami. Kumakapit ako sa pagkakaibigan namin kahit masakit. Kumakapit ako sa mga simpleng lambing niya kahit alam kong wala yung mali siya sa kanya. Kumakapit ako sa pag-aasang baka sakaling magbago ang ihip ng hangin. Kanina pa ako palakad-lakad sa sala, Miss Ami. Hindi mapakali. Usually kasi bago mag-alas 10, nakauwi na si Troy. Maaga siyang gumagarahe para makapagpahinga. Pero nung gabing yon, malakas ang ulan at wala pa siya. Imposible namang itinuloy pa rin niya ang plano niyang pagpapa-change oil. Dahil biglang buhos nga ang malakas na ulan, sinubukan ko siyang tawagan pero cannot be reached ang cellphone niya. Iba yung kaba ko. Hindi yung kaba na baka na traffic lang, kundi yung kaba na parang may masamang nangyari. Ilang beses akong pabalik-balik sa bintana. Sinisilip kung paparating ng jeep niya. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Doon ko na-realize na ang buhay ko ay umiikot na ng sobra sa kanya. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng makina ni Beastie sa tapat ng gate. Pero imbes na mamatay ang makina at pumasok siya ng kalmado, narinig ko ang mabilis na pagbukas ng gate at kalabog ng pinto ng jeep. Tumakbo ako papunta sa pinto para salubungin siya. Handa na sana akong sermonan siya dahil sa pag-aalala ko. Pero natigilan ako na bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang basang-basa at putlang-putlang mukha ni Troy. Pre! Tulungan mo ako! Bilis! Bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Taga, bakit may dugo ang damit mo? Huwag ka na magtanong. Tulungan mo ako. Kailangan natin siyang ipasok. Ha? Anong ipapasok mo? Troy, anong nangyari? Nakabundal ako, pre. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Diyos ko po. Nasaan? Bakit hindi mo dinala sa ospital? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Troy na never ko pang nakita sa buong buhay namin. Nanginginig ang mga kamay niya at puno ng dugo ang t-shirt niyang puti. Sa likod niya, nakaparada ang jeep sa tapat ng gate. Bukas ang ilaw at umuugong ang makina sa gitna ng ulan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakabundol? May nasagasaan siya? Pero bakit dito niya dinala? Ang daming tanong sa utak ko. Pero nang makita kong desperasyon sa mukha ng taong mahal ko, kusa na lang gumalaw ang mga paa ko. Sumugod ako sa ulan kasunod niya. At doon,
Sa loob ng jeep, nakita ko ang isang babaeng walang malay. Dahan-dahan lang, pre. Ingatan mo yung ulo. Baka lumala pa ang problema eh. Ang bigat naman ito. Kapayat-payat eh. Dito, ihiga natin sa sofa. Teka, kukuha ko ng tubig at tuwalya. Ikaw na munang bahala dyan. Troy, teka lang. Hindi pwedeng dito lang siya. Ha? Anong gagawin natin? Edward, ayoko makulong. Mas makukulong ka kapag namatay yan dito. Tumawag tayo ng ambulansya. Iniwan niya ako sa sala kasama ang babae. Habang tumatakbo si Troy papuntang kusina, tinitigan ko ang babaeng dinala niya. Miss Amy, sa totoo lang, kahit duguan siya at gusgusin, hindi ko maikakaila na napakaganda niya. Mahaba ang buhok, maputi ang balat at maamo ang mukha. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi ko na matukoy ng mga sandaling yun kung ano. Pero hindi ko na muna yun gaano pinagtuunan ng pansin. Nanginginig ako habang chinecheck ko ang pulso niya. Hinawakan ko ang leeg niya at nagulat ako. Ang init ng balat niya. Sobrang init na parang nilalagnat habang ang pulso niya mabagal sa pagtibok. Parang hindi normal sa taong bagal nun. Akmang aayusin ko ang pwesto ng ulo niya nang biglang dumilat ang mga mata niya. At hindi lang basta dumilat. Nanlisik ang mga ito. Sino kayo? Huh? Nasaan ako? Gising na siya. Aray, bitawan mo ako, miss. Anong gagawin niyo sa akin, ha? Bakit ako nandito, ha? Huwag mo akong sakal. Edward, tulog, pre. Miss, bitawan mo siya. Tinutulungan ka lang namin. Mga tauhan ba kayo ng damian, ha? Magsalita kayo! Nataranta ako, Miss Amy. Kitang-kita ko kung paano namutla si Troy. Nakadagan sa kanyang babae at ang isang kamay nito nakadiin sa leeg ng kaibigan ko. Ang payat ng braso ng babae pero napakalakas ng pagkakasakal niya. Sa sobrang takot ko para kay Troy, nahawakan ko ang balikat ng babae at pilit siyang hinila palayo. Doon lang siya parang natauhan. Binitawan niya si Troy at umatras papunta sa sulok ng sofa. Yakap ang sarili, takot na takot. Grabe, ang lakas niya. Akala ko katapusan ko na. Okay ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo delikado to. Ay, ayos lang ako. Miss, huminahon ka. Wala kaming gagawing masama. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Nasa bahay ka namin. Nabundol ka ng kaibigan ko pero ligtas ka na. Dadalhin ka namin sana sa ospital eh. Ospital? Wag! Parang awan niyo na! Wag sa ospital! Nagkatinginan kami ni Troy. Kakaibang takot ang narinig ko sa boses niya. Takot na parang may mas malala pang panganib ang nag-aantay sa kanya sa lugar na yon. Gusto ko siyang kontrahin. Kailangang matahi ang sugat niya sa noo. Pero nang makita ko si Troy na dahan-dahang lumapit sa kanya, nawala ang takot ko. Miss, may sugar ka sa noo. Kailangan mong magamot. Kayo na lang. Kayo na lang ang gumamot sa akin, pakiusap. Hindi kami doktor. Mamaya niyan may internal bleeding ka na pala. At teka, sino ba si Damian? May mga taong humahabol sa akin. Kapag dinala niyo ako sa ospital, mahanap nila ako. Papatayin nila ako. Ano? Oo, papatayin nila ako. Kaya nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo akong dalhin sa ospital. Dahil marami siyang kilalang koneksyon. Baka may makakilala sa akin doon. Maayos naman ako eh. Wala namang masakit sa akin. Kaya please, baka pwedeng dumito muna ako sa inyo. Pre, narinig mo naman. Papatayin daw siya. Paano to? At naniwala ka naman kagad? Paano kung kriminal yan? Tingnan mo naman siya. Mukha pang kriminal yan, Edward. Sugatan na nga yung tao eh. Huminga ako ng malalim. Alam kong talo na ako. Kapag ganyang boses nang ginamit ni Troy, yung boses na parang batang nagmamakaawa, wala na akong magagawa. Pero higit sa lahat, nakita ko kung paano niya tingnan ang babae. Kahit na kanina, sinakal siya nito at muntik na siyang mapatay. Pero ngayon, wala akong makitang galit sa mukha ni Troy.
pag-aalala lang, at parang paghanga. Ewan ko ba, Miss Amy? Pero nung mga sandaling yon, naramdaman ko na may kakaiba. Sige, dito ka muna. Pero gamutin natin yung sugat mo. Salamat. Maraming salamat. Ako nga pala si Tessa. Ako si Troy. Ito naman si Edward. Huwag kang mag-alala, Tessa. Hindi ka namin pababayaan dito. Pasensya na kayo sa inasta ko kanina. Natakot lang talaga ako. Wala yun. Ang lakas mo nga eh. Buti na lang matibay itong leg ko. Troy, kunin mo muna yung first aid kit sa banyo. Tapos kuhanan mo na rin siya ng damit na pwede niyang gamitin. Ako na. Ako na ang gagamot, pre. Ikaw na lang ang kumuha ng damit. Total, ako naman ang nakabundol sa kanya eh. Mabilis pa sa 4:00 kung kumilos si Troy. Siya ang naglinis ng sugat ni Tessa sa noo. Siya ang nag-abot ng pagkain. Siya ang nagpainom ng gamot. Ako, tagapanood lang sa gilid. Taga-abot ng bulak, tagaligpit ng pinagkainan. Habang ginagamot ni Troy si Tessa, nagkikwentuhan sila na parang matagal na silang magkakilala. Yung mga ngiti ni Troy na madalas niyang ibigay sa akin kapag nagbibiruan kami, ngayon, kay Tessa niya na binibigay. At si Tessa naman, kahit sugatan, ang ganda pa rin ng mga ngiti. Doon ko nakitang parang bagay sila. Masakit aminin, pero bagay na bagay sila. Oh, ayan. Malinis na. Maliit na hiwa lang pala eh. Ang gaan ng kamay mo, Troy. Salamat sa pagliligtas sa akin. Wala yun. Basta dito ka lang, ligtas ka dito. Walang damya na makakapasok dito. Troy, doon na lang siya sa kwarto ko matulog. Sa sofa na lang ako. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Dito na lang ako sa sala. Ay, hindi pwede. Bisita ka namin. Doon ka na sa kwarto ni Edward. May aircon doon. Ako nang bahala kay Edward. Sanay naman kami magtabi niyan eh. Sanay? Parang hindi naman. Pumasok kami sa kwarto ni Troy. Doon ako matutulog ngayong gabi. Kahit na mabigat ang pakiramdam ko. Inihatid namin si Tessa sa kwarto ko. At nang masarado ng pinto, naiwan kaming dalawa ni Troy sa hallway. Tahimik lang kami ng ilang segundo. Inaasahan ko magpapaliwanag siya o magpapasalamat man lang dahil pumayag akong tanggapin si Tessa sa bahay ko. Pero iba ang lumabas sa bibig niya. Pre, ang ganda niya no? Oo, maganda siya. Pero, delikado to, Troy. Alam ko. Pero alam mo, may kakaiba akong nararamdaman kanina. Ang alin? Yung pagsakal niya sa'yo? Hindi. Yung parang kuryente. Nung hawakan ko yung kamay niya habang ginagamot ko siya. Pagod lang yan, Troy. Matulog na tayo. Seryoso ako, pre. Parang tinamaan yata ako. Tinalikuran ko na siya. Hindi ko kayang marinig ang susunod niyang sasabihin. Paulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko ang sinabi niya. Sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, gayon lang niya sinabi yon ng ganon kaseryoso. Humiga ako sa kama niya. Naamoy ko pang pabango niya sa unan. Ang sakit, Miss Amy. Ang sakit isipin na habang katabi ko siya, ang isip niya naman nasa kabilang kwarto. Kasama ang babaeng ni hindi namin kilala. Kung sino ba talaga? Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pagguho ng mundo ko. Gising ka na pala. Upo ka. Mainit pa tong kape. Salamat. Pasensya na kayo. Tinanghali ako ng gising. Ayos lang yun. Kailangan mo ng pahinga. Masakit pa bang ulo mo? Medyo kumikirot pa eh. Pero kaya naman na. Ang bango ng niluluto mo ah. Siyempre. Special breakfast yan para sa special guest. Corned beef with potatoes yan. Aba, himala. Usually, itlog lang ang niluluto mo ah. Ngayon may patatas pa. Paglabas ko ng kwarto, Miss Amy, naabutan ko silang nagtatawanan sa mesa. Nakasuot si Tessa ng lumang t-shirt ko na ipinahiram ko kagabi.
Sobrang luwag sa kanya pero ewan ko ba, ang ganda pa rin niyang tingnan. Yung buhok niyang mahaba, nakapusod ng magulo. At yung mukha niyang wala ni katiting man lang na make-up, parang ang liwanag tingnan. Naramdaman ko na naman yung kirot sa dibdib ko habang pinapanood ko si Troy na naglalagay ng kanin sa plato niya. Ibang-iba yung sigla niya ngayon. Kung dati ako ang inaasikaso niya, ngayon para akong hangin. Pero ang mas nakakapagtaka, Miss Amy, habang tinititigan ko si Tessa, hindi ko maramdaman yung inis na inaasahan kong maramdaman sa kanya. Sa halip parang humahanga rin ako sa kanya. At para sa isang Becky na tulad ko, sobrang weird nun. Salamat, Troy. Grabe naman to. Ang dami naman ito. Ubusin mo yan para lumakas ka. Payat mo eh. So, anong plano mo ngayon, Tessa? Hindi ko pa alam. Natatakot pa akong lumabas eh. Baka nandyan pa sila. E di dito ka muna. Malaki naman ang bahay, di ba pre? Troy, hindi naman pwedeng habang buhay siyang nandito. Gusto ko sanang maging istrikto. Gusto kong sabihin na kailangan na niyang umalis para bumalik sa normal ang buhay namin. Pero nung tumingin sa akin si Tessa, gamit ang mapupungay niya mga mata, parang umurong ang dila ko. May kung ano na pumipigil sa akin para hindi muna siya umalis. Hindi ko maipaliwanag, Miss Aming. Basta ang alam ko lang, nung mga sandaling yon, kailangan namin siyang protektahan. Pero, sige, tama naman si Troy. Kung talagang delikado ang buhay mo, okay lang naman na nandito ka. Talaga pre? Pumapayag ka na? Naku, nakakaya naman sa inyo. Baka makaabala ako. Wala yun. Basta tumulong ka na lang sa gawaing bahay kapag kaya mo na. Yes! Narinig mo yun, Tessa? Welcome na welcome ka dito. Salamat, Edward. Utang ko sa inyong buhay ko. Ngumiti siya sa akin, Miss Amy. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi para kay Troy, kundi para sa babaeng nasa harap ko. Naguluhan ako. Bakla ako, di ba? Sigurado ako doon mula high school. Pero bakit parang kinikilig ako sa ngiti niya? Tumingin ako kay Troy at nakita kong tulala rin siya kay Tessa. Dalawa kami nahuhulog sa kanya. At sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa o mandiri sa sarili ko. Seryoso? Hindi ka pa nakakasakay ng Ferris wheel? Hindi pa eh. Sa probinsya kasi kami lumaki, walang ganun doon. Nako, mahihilo ka doon. Mas maganda kapag sa carousel. KJ mo talaga, Edward. Hayaan mo, Tessa. Kapag okay na ang lahat, ipapasyal kita sa perya. Talaga? Pangako yan ha? Pangako. Isasama natin si Edward para tagahawak ng bag. At nadamay pa nga. Kapal mo sa tagahawak ng baga. Lumipas ang ilang araw, Miss Amy. At naging magaan ang pagsasama naming tatlo. Kahit na hindi ko talaga yun inaasahan. Si Tessa mabilis kumilos sa bahay. Siya na ang naglilinis. Siya na rin minsan ang nagluluto kapag pagod si Troy. Nawala yung awkwardness. Para kami naging isang maliit na pamilya. Masaya, magaan. Minsan nakakalimutan ko na may tinataguan pala siya. Nakakalimutan ko na may sindikato daw na humahabol sa kanya. Gaya ng sabi niya sa amin ni Troy. Pero ang hindi ko makalimutan ay ang paraan ng pagtingin ni Troy sa kanya. Tuwing gabi, habang nanonood kami ng TV, nakikita ko kung paano sumulyap si Troy kay Tessa. Yung mga tingin na dati, pinapangarap kong ibigay niya sa akin. Masakit, pero hindi na ako nagsiselos. Ewan ko ba? Parang gusto ko na rin siya maging masaya. Tao po! Troy! Edward! Si Aling Susan na naman. Ano na naman kayong chismis nito? Hayaan mo na. Baka may bibigay lang. Tessa, dito ka lang ha. Sige, dito lang ako. Magandang gabi, Aling Susan. Napadaan po kayo. Ay, nako Edward! Mag-ingat kayo! May balita sa kabilang kanto!
Hinihingal pa si Aling Susan, Miss Ami. Parang tumakbo mula sa kabilang barangay para lang maihatid sa amin ang dala niyang balita. Lumabas din si Troy para makiisyoso. Si Tessa naman, nakasilip lang sa bintana, hindi nagpapakita. Ramdam ko ang tensyon sa kanya tuwing may tao sa labas. Bakit ho ba? Ano bang nangyari, Aling Susan? May sunog ba? Ay, hindi sunog! May aswang daw! Aswang? Oo! Kayo talaga. Naniniwala pa kayo sa ganyan? 2012 na ho. Ay nako, Troy, totoo! Yung mga hayop sa kabilang baryo ay naubos daw! Wasak ang tiyan! Kinain ng mga lamang loob! Aswang lang ang gagawa nun! Baka naman mabangis na hayop lang yun na galing sa gubat, Aling Susan. Kayo naman ho, masyado kayong praning. Ay nako, hindi mabagis na hayop ang gagawa ng ganon! May nakakita daw eh! Malaking ibon na dumapo sa bubong. Tapos may narinig silang wakwak. Nako, baka guni-guni lang nila yun. Umuwi na kayo, Aling Susan. Gabi na ho. Baka pagod lang kayo. Ay basta! Nagpapaalala lang ako. Magbawang kayo sa bintana nyo, lalo na't meron kayong bisita dyan. Natigilan ako sa sinabi niya. Alam niya? Paano niya nalaman na may kasama kami? Hindi naman namin pinalalabas si Tessa, lalo na't ayaw niya rin. Napatingin ako sa bintana kung saan nakasilip si Tessa kanina. Pero wala na siya doon. Mabilis na nagpaalam si Aling Susan. Takot na takot sa sarili niyang kwento. Pagpasok namin ni Troy sa loob, naabutan namin si Tessa na nakaupo sa sofa. Yakap-yakap ang sarili at nanghinginig. Tessa, okay ka lang? Huwag kang maniwala doon. Kwentong barbero lang yun eh. Paano kung totoo? Imposible yun. Walang aswang sa totoong buhay, Tessa. Oo nga. Tsaka kung may aswang man, akong bahala sa'yo. Sasagasaan ko yun. Salamat. Salamat sa inyo. O siya, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Good night, Tessa. Pumasok na si Troy sa kwarto. Naiwan kami ni Tessa sa sala. Tinitigan ko siya, Miss Ami. Yung takot sa mata niya medyo misteryoso, kakaiba. Parang may alam siya sa sinasabi ni Aling Susan. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong usisain kung bakit gano'n na lang ang reaksyon niya. Pero nung hawakan niyang kamay ko, naging kalmado ako. Edward, salamat ha. Kasi pinoprotektahan niyo ako. Wala yun. Basta, dito ka lang. Ligtas ka dito. Good night, Edward. Pumasok siya sa kwarto ko at isinara ang pinto. Naiwan ako nakatayo sa sala. Hawak ang kamay kong hinawakan niya. Ang init. Ang lambot. Miss Ami, kinilabutan ako. Hindi dahil sa takot sa kung ano paman, kundi dahil sa naramdaman ko. Bakit ganito? Bakit parang unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa kanya? Pero alam kong may mali. May mali sa kanya. Pero pinili kong wag pansinin. Pinili kong magbulag-bulagan. Mas nauunawaan ko na kailangan namin siyang protektahan. Aray, dada naman, Tessa. Para naman akong tinuturukan yan eh. Huwag ka kasing malikot. Paano kung matatahi itong botones kung para kang kitikiti dyan? Bakit ba kasi kailangang suot ko pa to habang tinatahi mo? Pwede namang hubarin ah. Mas sigurado ang tahi kapag suot mo. Para hindi humigpit sa dibdib. At saka ano ka ba? Naiiya ka pa ba sa akin? Hindi naman sa nahihiya. Baka lang masyado tayo maging close. Ma-inlove ka pa sa abs ko. Kapal ng mukha nito, abs daw eh. Puro bilbil naman yan, kakain mo ng kanin. Grabe sa bilbil. Muscle yan. Abs nga ni. Natigilan ako sa paghakbang palabas ng kwarto, Miss Ami. Hawak ko pa ang mug ng kape ko na umuusok pa. Pero parang nanlamig ako bigla sa nakita ko. Nakaupo si Troy sa sofa. Nakatawa habang nakaluhod sa harap niya si Tessa. Sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa.
Inaayos ni Tessa ang botones ng polo ni Troy. Ang uniform na usually ako ang nag-aayos. Dati kapag natatanggalan ng botones si Troy, sa akin niya lalapit. At ako naman tong si tanga, kukuha agad ng sewing kit. Masaya na sa simpleng role na tagapag-asikaso niya. Pero ngayon, iba nang may hawak ng karayom. At ang mas masakit, iba yung ningning sa mata ni Troy habang nakatingin siya kay Tessa. Ang hindi ko lang sigurado kung para kanino ba sa kanilang dalawa ako nasasaktan. Baka naman magkapalitan na kayo ng mukha niyan sa sobrang lapit. Edward, gising ka na pala. Good morning. Pre, tingnan mo. Ang galing ni Tessa. Surgeon yata to dati. At pulido ng tayo. Pwede na. Pero mas matibay pa rin yung tahi ko dyan nung nakaraan. Double thread yun, di ba? Sus! Nagselos na naman ang best friend ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang favorite kong mananahi. Second choice lang si Tessa. Wow ha, second choice talaga. Sige, tanggalin ko na ulit to. Joke lang. Ito naman, hindi mabiro. Love na love ko kayong dalawa. Madalas talagang sabihin ni Troy na mahal niya kami, Miss Aming. Pabiro, walang panis siya. Pero nung umagang yun, parang ang sakit pakinggan. Kasi alam ko na yung love niya para sa akin, pangkapatid lang. Pero yung love niya para kay Tessa, iba. Kitang-kita ko sa paraan ng pagtitig niya. Yung tipong sinisipat niyang bawat anggulo ng mukha ng babae. At si Tessa naman, ewan ko ba. Dapat mainis ako sa kanya, di ba? Dapat magalit ako kasi inaagaw niyang atensyon ng best friend ko. Pero habang pinapanood ko siyang tumatawa, habang nakikita ko kung paano humawi ang buhok niya sa mukha niya, parang bumibigat din ang paghinga ko. Ikaw, Edward, wala bang sirang mga damit mo? Akin na. Tahiin ko na habang hawak ko pa tong karayom. Wala. Okay lang mga gamit ko. At saka baka mapagod ka lang. Hindi no. Gusto ko nga ang ginagawa ko Ang boring kaya maghapon dito habang nasa trabaho kayo. Wala akong makausap. Baka mabaliw na ako sa pagkausap sa sarili ko. Eh di, kausapin mo ako sa isip mo. Troy, ang gwapo mo talaga, ganon. Baliw. Sira ulo ka talaga, no? Siya, sige na Troy. Malilate ka na sa biyahe. Ang dami mong satsat. Opo, tay. Eto na, alis na. Tumayo si Troy at inayos ang polo niya. Pero bago siya umalis, may ginawa siya na nagpatigil ang mundo ko. Hinawakan niyang kamay ni Tessa. Yung kamay na may hawak ng karayom at bahagya itong pinisil. Walang salita. Tinginan lang. Pero sa loob ng titigan na yon, parang ang dami na nilang sinabi sa isa't isa. Ingat ka. Maghihintay ako. Namimiss na kita agad. Ang daming subtext, kala mo TV, Miss Ami. At ako yung extra sa eksena. Yung audience sa walang ticket pero napilitang manood. Alis na ako, Edward. Yung pinto ha, ilak nyo. Oo na, paulit-ulit. Bye, Tess. Ingat, Troy. Nakaalis na si Troy. Rinig ko ang ugong ni Beastie palayo. Naiwan kami ni Tessa sa loob ng bahay. Bigla naging tahimik. Sobrang tahimik na naririnig ko ang ikot ng electric fan. Pumasok ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pampakalma ng nerves. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Sanay naman ako nakasama si Tessa sa bahay. Pero ngayong wala si Troy, parang ibang atmosphere. Parang mas intimate. Edward, galit ka ba? Ha? Bakit naman ako magagalit? Kasi parang ang tahimik mo kanina. Nagsiselos ka ba kay Troy? Magsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Nagbibiro lang yung kanina. Kasi inaasikaso ko siya. Alam ko naman ang best friends kayo. At baka nasanay ka na ikaw ang gumagawa nun para sa kanya. Sorry ha. Ayoko namang umepal sa routine nyo. Wala yon. Mas okay ngayon Nabawasan ng trabaho ko. Sigurado ka? Lumapit siya sa akin, Miss Ami.
Sobrang lapit. Amoy na amoy ko ang sabon na gamit niya. Yung sabon ko na pinagamit ko sa kanya. Pero bakit kapag sa kanya ang bango? Tinitigan niya ako sa mata. Parang binabasa niyang kaluluwa ko. Yung mga mata niya, mapupungay. Kulay dark brown na parang gusto ko mag-shrink sa kinatatayuan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Teka, mali ito. Kay Troy lang dapat tumitibok ng ganitong puso ko, di ba? Bakla ako eh. Lalaki ang gusto ko. Pero bakit nung hinawakan ni Tessa ang braso ko? Parang nanghina ako. Ang bait mo, Edward. Sobrang swerte ni Troy sa'yo. Swerte? Sakit nga sa ulo yun eh. Hindi. Swerte siya kasi may nagmamahal sa kanya ng katulad mo. Yung handang ibigay lahat. Yung walang hinihinging kapalit. Di ka sure. Paano mo nasabi? Wala, ramdam ko lang. Iba ka magmahal, Edward. Matindi. Kaya maswerte siya sa'yo. Kinilabutan ako sa sinabi ni Tessa, Miss Amy. Alam kaya niya na may gusto ako kay Troy? O baka naman ibang ibig niyang sabihin? Bigla siyang umiti. Isang ngiti na hindi para kay Troy kundi para sa akin. At sa totoo lang, nung moment na yon, gusto kong hawakan ang mukha niya. Gusto kong haplusin ang buhok niya. Naguluhan ako lalo. Ano ba to? Sexual identity crisis? O baka naman hindi lang talaga gender ang basihan ng pagmamahal. Baka naman nahuhulog na ako sa kanya. Ay, ako'y tigil-tigilan mo nga dyan sa kadramaan mo. Wala na akong magagawa. Parte na ng buhay namin ng isa't isa. Higit pa sa pagiging magkaibigan ng turingan namin, kaya ganun. Kaya maswerte kayo sa isa't isa. Sana may ganyan din akong kaibigan na matatakbuhan ko sa oras ng problema. Karamay sa mga masasakit na pinagdadaanan ko. Kaso wala eh. Wala na sila. Ayan na naman. Drama-rama na naman. Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Yung masarap? No, sige. Mainam pa ngang ipagtimpla mo na lang ako ng kape bago pa ako maiyak sa kadramaan mo. Salamat. Sige, wait lang ha. Pinanood ko siyang magtimpla ng kape. Ang graceful ng galaw niya. Para siyang sumasayaw kahit humahawak lang naman siya ng kutsara. At habang pinapanood ko siya, unti-unti kong nare-realize na hindi na ako nagsiselos kay Tessa dahil inaagaw niyang atensyon ni Troy. Nagsiselos ako dahil gusto ko ako ang nasa pwesto ni Troy. Gusto ko ako yung tinatahian ng butones. Gusto ko ako yung tinititigan niya ng ganon. At Diyos ko, Miss Amy, natatakot ako sa nararamdaman kong to. Medyo nakakadiri po para sa isang bakla. Kinagabihan hindi ako makatulog. Ang gulo-gulo ng isip ko. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Pero natigilan ako nang makita kong bukas ang pinto ng veranda. Madilim sa labas. Pero may konting liwanag mula sa poste ng ilaw sa kalsada. Rinig ko ang boses nila. Sina Troy at Tessa. Nasa veranda sila. Nakatayo sa may railing. Pinapanood ang buwan na bilog ng gabing yon. Gusto ko sana magparamdam para ipaalam na gising pa ako. Pero nanatili ako sa kinatatayuan ko. Nakatago sa likod ng kurtina. Parang estranghero sa sarili kong bahay. Tessa, hanggang kailan ka magtatago dito? Hindi ko alam, Troy. Hanggat hindi sila tumitigil sa paghahanap. Sino ba talaga sila? Yung sindikato na sinasabi mo, gaano ba sila kadelikado? Sobra. Hindi mo mai-imagine. Halimaw sila, Troy. Kakainin nila tayo ng buhay kapag nahuli nila ako. Kahit halimaw pa sila, wala akong pakialam. Hindi kita ibibigay sa kanila. Bakit bang bait mo sa akin? Bakit ba handa kayo ni Edward na protektahan ako palagi? Dahil ayokong mawala ka. Ang bigat ng linyang yon, Miss Amy. Yan yung linyang matagal ko nang gustong marinig mula kay Troy. Pero ngayon, binibigkas niya yon para sa iba. Pero naiintindihan ko siya.
Kasi habang tinitingnan ko si Tessa sa ilalim ng liwanag ng buwan, kahit ako, ayoko ring mawala siya. Ang ganda niya. Sobrang ganda na parang hindi siya totoo. Parang isang panaginip na ayaw mong magising. Tessa, pwede ba? Ha? Pwede bang akin ka na lang? Troy, magulang mundo ko. Baka hindi mo kayanin. Subukan mo ako. Driver ako ng jeep. Sanay ako sa rough road. Puro kakalokohan. Seryoso ako. Mahal kita, Tessa. Unang kita ko pa lang sa'yo nung gabing yon. Alam ko na. Ang sumunod na nangyari, Miss Amy, ay parang slow motion sa paningin ko. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Troy kay Tessa. Hinawi niya ang buhok sa mukha ng dalaga. At si Tessa, hindi siya umiwas. Tumingala siya, parang inaabot ang langit. At nung maglapat ang mga labi nila, para akong nawala sa sarili kong katinuan. Ganun palang pakiramdam. Hindi halata, pero damang-dama mo sa buong pagkatao mo. Napapikit ako. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad pabalik sa kwarto. Hindi ko kinaya. Pero ang nakakagulat, Miss Amy, habang nakahiga ako sa kama at tumutulong luha ko, na-realize ko ang isang bagay na mas nakakatakot. Hindi ako umiiyak dahil hinalikan ng best friend ko ang ibang babae. Umiiyak ako dahil gusto ko ako ang halikan ni Tessa. Nagsiselos ako hindi para kay Troy, kundi para kay Tessa. Mahal ko na siya. Mahal ko na rin ang babaeng mahal na best friend ko. At alam kong sa kwentong ito, extra lang ako. Ako ang talo. Ako ang third wheel na hindi kailangan. At ang sakit. Ang sakit-sakit palang magmahal ng dalawang tao na nagmamahala na. Wow, ang bango ah. Ano meron? May birthday ba? Bakit parang fiesta ang luto mo ngayon, Edward? At teka, para kanino yung mga bulaklak sa mesa? Wala naman. Menudo lang to. Baka magustuhan ni Tessa, di ba? Nabanggit niya nung mga nakarang araw na namimiss niya raw na kumain ng mga lutong bahay. Oo nga. Pero yung bulaklak, roses yan ha. Mahal yan ngayon. Huwag mong sabihin para kay Aling Susan yan. Gago. Siyempre hindi. Para kay Tessa yan. Pampasaya lang sa araw niya. Masyado na kasi siyang malungkot dito sa loob ng bahay. Teka lang. Teka lang, Edward. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo binibigyan ng bulaklak si Tessa? Para kang naliligaw ah. Bakit, Troy? Ikaw lang ba ang pwedeng magbigay? Ikaw lang ba ang pwedeng magpasaya sa kanya? Tanong lang. Pre, alam mo naman na gusto ko siya. Sinabi ko na sa'yo nung una pa lang. Best friend kita. Dapat suportado mo ako dito. Bakit parang inaagawan mo ako? Baka ikaw pang sagutin noon. Hindi kita inaagawan. Pero hindi mo rin siya pag-aari. Tao siya, Troy. At may karapatan din akong iparamdam sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Nararamdaman? Teka, nalilito ako sa'yo eh. Ipaliwanag mo nga. May gusto ka ba sa kanya? Akala ko ba straight guys ang type mo? Bakit biglang kay Tessa? Akala ko rin, Troy. Akala ko rin. Pero nagbago ang lahat nung dumating siya. Kaya sorry, pre. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako magpaparaya. Hindi ko sinasadya. Basta na lang nangyari. Katahimikan. Yun ang bumalot sa kusina namin, Miss Amy. Nakakarinding katahimikan. Nakatitig sa akin si Troy, gulat na gulat. Hindi na rin ako nagulat na alam niya palang tungkol sa pagkatao na pilit kong ikinukubli noon. Sa tagal ng pinagsamahan namin, ngayon lang niya ako nakitang lumaban sa kanya ng ganito. Dati, konting hingi lang niya bigay agad ako. Konting pakiusap, oo agad ako. Pero ngayon, handa ako makipaglaban. Kaya ko makipagkompetensya. Nakita ko ang pagdaan ng galit,
lito at pagtatampo sa mukha niya. Pero dahil kilala ko si Troy, alam kong hindi siya aatras. Seryoso ka talaga? Talagang gusto mo siya? Oh, seryoso ako. Mahal ko na yata siya, Troy. Eh di sige, magkaalaman na lang. Wala nang best friend muna pagdating dito. Anong gusto mo mangyari? Ligawan natin siya. Sabay. Walang siraan, walang plastikan. Hayaan natin si Tessa ang pumili kung sino sa atin ang gusto niya. Deal? Deal. Pero siguraduhin mong kaya mong tanggapin kapag natalo ka. Ako pa ba? Sanay ako sa competition, pre. Ikaw ang maghanda. Baka umiyak ka sa dulo. Nagkamay kami, Miss Amy. Pero hindi yun yung usual na handshake namin na may kasamang appear. Mahigpit, madiin. Parang nagsusukatan ng lakas. Alam kong delikado ang ginagawa namin. Pwedeng masira ang pagkakaibigan namin dahil sa isang babae. Pero nung mga sandaling yon, wala akong pakialam. Gusto kong ipaglaban si Tessa. At sa totoo lang, may kung anong satisfaction akong naramdaman na finally hindi na lang ako anino ni Troy. Finally, bida na rin ako sa sarili kong kwento. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita kahit merong aswang. Grabe ka naman, Troy. Naisingit mo pa talaga yun, ha? At least napatawa kita. Di ba sabi nila, laughter is the best medicine. Oh, eto pala. May dala akong balot, pampalakas ng tuhod to. Balot? Naku, hindi ako kumakain yan. Nakakaawa yung sisiw eh. Ano? Kaya nga hindi yan ang dinala ko eh. Eto Tessa, yung librong hinahanap mo. Love story to na classic. Mas maganda basahin to kaysa makinig sa sintonadong kanta. Wow! Pride and Prejudice? Edward, paano mo nalaman na gusto ko to? Napansin ko kasing mahilig ka sa mga kwentong may strong female lead. At saka, mas bagay sa yung intellectual na usapan, di ba? Wow ha? Intellectual daw? Eh nakakabusog ba yung libro? Eto kasing balot ko. Protein to. Salamat dito, Edward, ha? Babasahin ko to mamaya bago matulog. Ikaw talaga ang thoughtful mo. Teka, paano naman ako? Wala bang thank you, Troy? Nag-effort din ako mag-gitara, oh. Siyempre. Thank you din, Troy. Ang cute mong kumanta. Iyon lang ang sabi niya kay Troy. Pero nung tumingin siya sa akin habang hawak ang libro, may kislap sa mata niya na nagpapahiwatig na nagustuhan niyang binigay ko. Miss Amy, ang sarap sa pakiramdam. Si Troy, dinadaan niya sa pamacho, sa pagkain, sa jokes. Pero ako, dinadaan ko sa puso. At mukhang gumagana. Unti-unti kong nararamdaman na lumalamang ako. Na mas gusto ni Tessa ang katahimikan at sense ko kaysa sa ingay ni Troy. Pero habang nagkakatuwaan kami sa sala, biglang may narinig kaming kaluskos sa bubong. Malakas. Parang may mabigat na bagay na bumagsak. Narinig niyo ba yun? Edward, natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Pusa lang yun. O kaya, sanga ng puno. Pusa? Ang bigat naman ng pusang yun. Silipin ko nga sa labas. Wag, Troy. Wag kang lalabas. Baka mapahama ka. Diyan lang kayo. Akong bahala. Kung aswang yan, papakainin ko ng balot. Troy, mag-ingat ka. Huwag kang padalos-dalos. Lumabas si Troy na may dalang itak galing sa kusina. Naiwan kami ni Tessa sa sala. Yakap-yakap niya ang librong bigay ko. Pero mahigpit din siya nakahawak sa braso ko. Ramdam kong panginginig niya. At sa totoo lang, natatakot din ako. Pumukaw sa realization ko na baka totoo nga ang sinasabi ni Aling Susan. Mga aswang? Pero imbes na matakot ako para sa sarili ko, mas natakot ako para kay Tessa. At nung sumiksik siya lalo sa akin, nangako ko sa sarili ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya kahit anong mangyari.
Maya-maya, bumalik si Troy mula sa labas. Hay, wala naman ako nakita sa bubong. Imposible naman ganun kabigat ang pusa na yon. Oo siya, sige. Magpahinga na muna tayo. Huwag na natin isipin yun. Tessa, okay ka lang? Sige, baka nga wala lang yun. Oh, pre. Bakit gising ka pa? Tama-tama. Gusto din kitang makausap ng lalaki sa lalaki. Hindi ako makatulog eh. Bakit? Tungkol saan ba yan? Kung tungkol to kay Tessa, pasensya na lang tayo. Hindi ako susuko, Troy. Oo, tungkol nga sa kanya. Napapansin ko kasi masaya siya eh. Oo naman. Sinisikap nating maging masaya siya dito. Hindi, iba eh. Masaya siya kapag kasama ka. Iba yung tawa niya sa mga jokes mo kaysa sa mga jokes ko. Iba yung kinang ng mata niya kapag nagkukwentuhan kayo tungkol sa mga libro at pelikula. Troy, ano bang sinasabi mo, pre? Sumusuko ka na ba? Okay lang naman. Hindi ako sumusuko. Pero kilala kita, Edward. Alam kong mabuting tao ka. Mas mabuti kaysa sa akin. Ako, driver lang. Ikaw may pinag-aralan, may stable na trabaho, matalino. Baka mas deserving ka sa kanya. Wala sa trabaho yan, Troy. Nasa pagmamahal yan. Yun na nga eh. Mahal ko siya sobra. Pero kung mas liligaya siya sa'yo, handa akong magparaya. Kasi ganun kita kamahal, pre. At ganun ko rin siya kamahal. Natigilan ako, Miss Amy. Hindi ko inaasahan na maririnig ko yon mula sa selfish at happy-go-lucky ni si Troy. Siya? Magpaparaya? Ang taong lahat ng gusto ay nakukuha? Nakaramdam ako ng guilt. Kasi sa totoo lang, ginusto kong matalo siya. Ginusto kong ako naman ang piliin. Pero ngayon na handa niya nang ibigay sa akin ang panalo. Bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang ang bigat sa pakiramdam? Tinitigan ko siya at nakita kong lungkot sa mata ng best friend ko. Huwag mong pangunahan ang desisyon niya, Troy. Wala pa siyang pinipili. Ramdam ko naman eh. Sa tingin pa lang niya sa'yo kanina habang nagbabasa kayo, talo na ako. Pero okay lang. Basta ipangako mo sa akin, Edward. Huwag mo siyang sasaktan. At huwag mo nga hayaang makuha siya ng mga humahabol sa kanya. Pangako, hindi ko siya pababayaan. At hindi kita pababayaan. Drama natin, pre. Tara na nga sa loob. Baka totoo nga may aswang eh. Akmang papasok na kami nang biglang napatay ang lahat ng ilaw sa poste ng kalsada. Wala kami makita kundi ang liwanag ng buwan. At kasabay nun, narinig namin ang isang malakas na kalabog. Hindi sa bubong, kundi sa mismong gate namin. Parang may bumangga. Parang may gustong pumasok. Nagkatinginan kami ni Troy. Nawala ang usapang puso. Nawala ang selosan. Dahil sa sandaling yon, alam namin pareho na may panghanib. Edward, puntahan mo si Tessa. Ilak niyo ang kwarto. Sasama ako sa iyo. Baka kung mapano ka. Hindi. Kailangan niya ng kasama. Ako na muna ang bahala. Troy! Sige na. Wala na akong nagawa kundi tumakbo papasok. Iniwan ko si Troy sa dilim ng veranda. Ang best friend ko na handang magparaya sa pag-ibig at ngayon mukhang handa rin magbuwis ng buhay. Hindi pa ako nakakapasok sa sala. Nakita ko si Tessa na nakatayo sa gitna ng dilim. Nanlilisik ang mga mata niya, pulang-pula. Pero hindi sa akin nakatingin, kundi sa labas. Handa na rin siyang lumaban. At doon ko na-realize, Miss Amy, na ang love story na pinag-aagawan namin ni Troy ay magiging horror story pa ata. Hindi ko malilimutan ang gabing yon, Miss Amy. Nagising ako ng 2:00 ng madaling araw dahil sa uhaw. Paglabas ko ng kwarto, napansin kong bukas ang pinto sa likod bahay. Wala si Tessa sa kwarto ko. Bukas ang pinto niya. Kinabahan ako. Akala ko tumakas na siya o nakuha na siya ng sindikato. Kumuha ako ng flashlight at sinundan ang mga yapak sa maputik na lupa papunta sa masukal na parte ng bakuran namin.
At doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita ko siya. Nakatalikod siya sa akin. Nakaupo sa lupa. Ang buhok niya, sabog-sabog. Ang damit niya, punit-punit. At may hawak siya. May hawak siyang manok na nangingisay pa. Rinig na rinig ko ang pagkabali ng buto habang kinakagat niya ito. Tessa, ikaw ba yan? Tessa, sumagot ka. Tessa, kung nagjo-joke ka, hindi nakakatuwa. Umuwi na tayo. Hinahanap ka na ni Troy. Diyos ko, anong ginagawa mo? Tessa, tama na. Wag mo akong sasaktan. Si Edward to. Edward, umalis ka. Huwag mo akong tingnan. Tessa, ikaw ba talaga yan? Ang manok, kinakain mong hilaw yung manok. Tumakbo ako, Miss Amy. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Sumandal ako sa pinto. Habol ang hininga habang nanginginig ang tuhod ko. Ang babaeng mahal ko, ang babaeng pinag-aagawan namin ni Troy, ay isang halimaw. Hindi siya tao. Tama si Aling Susan. Tama ang mga chismis. May aswang sa lugar namin. At si Tessa yun. Yung dugo sa bibig niya, yung pula ng mata niya, hindi yun ilusyon. Totoo yun. At sa sandaling yun, lahat ng kilig, lahat ng pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya, biglang naglaho. Napalitan ng purong takot. Paano ko sasabihin kay Troy? Paano ko sasabihin sa best friend ko na ang babaeng gusto niyang paksalan ay kumakain ng buhay na hayop sa dilim? Lumabas ka dyan, demonyo! Alam kong nandyan ka! Hoy, Edward! Troy! Ilabas niyong babaeng yan bago pa kami pumasok dyan! Nakita ko siya! Nakita ko siyang lumilipad kagabi! Diyos ko, anong gagawin ko? Troy, nasan ka na ba? Edward, tulungan mo ako, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam, Tessa. Hindi ko rin alam. Patawarin niyo ako. Hindi ko lang napigilan. Hindi ako masama. Umaga na, pero parang impyerno ang gising ko. Wala si Troy. Maagang-maaga siyang lumabas para bumiyahe at maghanap buhay. Naiwan ako mag-isa kasama si Tessa. Pero hindi ko siya malapitan. Nandun siya sa sulok, umiiyak, nagmamakaawa. Malinis ng mukha niya, wala nang dugo. Pero sa isip ko, nakikita ko pa rin ang halimaw kagabi. Gusto ko siyang protektahan, pero nangingibabaw ang takot ko. At mas lalong gumulo ang sitwasyon nang dumating si Aling Susan. Kasama ang mga tambay sa barangay. May dala silang mga kahoy, bato at asin. Galit na galit sila. At alam kong sa oras na pasukin nilang bahay, katapusan na ni Tessa. Ayaw niyong lumabas, ha? Pwes, kami ang papasok dyan! Tama na, Aling Susan! Tama na! Ay, andyan ka pala, Edward. Kinokonsinti mo ang aswang na yan? Lumayo ka dyan kung ayaw mong madamay! Edward! Edward, please! Huwag mo silang hayaang saktan pa. Huwag mo kong hawakan! Nakita ko ang gulat sa mukha ni Tessa nang itulak ko siya palayo. Masakit, Miss Amy. Nakita kong sakit sa mga mata niya. Pero hindi ko kaya. Tumayo ang balahibo ko sa pagdidikit ng balat niya. Naalala ko yung tunog ng buto na binabali niya kagabi. Nakikita ko kung paano niya kainin ang mga lamang loob. Paano kung ako naman ang magustuhan niyang kainin niya? Paano kung ako naman ang kagating niya? Sa sobrang takot ko, nanigas ako. At nung sandaling yon, nawasak ang gate namin. Pumasok si Aling Susan, galit na galit. Hawak ang isang sako ng asin at buntot ng pagi. Hay, nandito ka lang pala! Halika dito! Huwag po, parang awa niyo na! Anong awa, ha? Inubos mo ang mga manok ko! Pati aso namin nawawala! Salot ka! Edward! Edward, tulong! Sinabuyan ni Aling Susan ng asin si Tessa. Umusok ang balat niya parang niluluto.
Sumigaw si Tessa ng napakalakas. Hindi sigaw ng tao, kundi sigaw ng isang hayop na nasasaktan. Nakita ko kung paano siya namilipit sa sahig. Sinampal siya ni Aling Susan, sinabunutan, hinahampas ng buntot ng pagi. Duguan na si Tessa. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin at nagpapasaklolo. Pero ako, nakatayo lang ako sa gilid, parang estatwa. Gusto kong gumalaw. Gusto kong awatin si Aling Susan. Pero ang utak ko, sumisigaw na tama lang sa kanya yon dahil halimaw siya. Ang sama ko, Miss Amy. Ang sama-sama ko. Mahal ko siya, di ba? Pero nung kailangan niya ako, wala akong ginawa. Wala akong nagawa dahil hindi ko naman inaasahan ang lahat ng yun. Minsan na lang ako magmahal ng babae, ganun pang nangyari. Para ako mababaliw. Kaya hindi ako nakapag-isip ng tama. Anong nangyayari dito? Layaan niyo siya! Oh, Troy, dumating ka rin! Tingnan mo tong inuwi mo! Aswang to! Bitawan niyo siya! Sabi ng bitawan eh! Aray ko! Bakit mo ako tinulak, Troy? Pinoprotektahan lang namin kayo! Proteksyon? Binubugbog niyo si Tessa! Magsilasi kayo! Layas! Kundi kayo ang ipapakulong ko! Huwag kang magsisisi sa huli, Troy! Halimaw yan! Tara na nga! Parang leon na sumugod si Troy, Miss Amy. Kahit marami ang mga tao, walang nagtangkang lumapit sa kanya dahil sa laki ng katawan niya at sa talim ng tingin niya. Binuhat niya si Aling Susan at itinulak palabas ng gate. Nagtakbuhan ang mga ususero. Naiwan si Troy, hingal na hingal, galit na galit. Mabilis siyang lumapit kay Tessa na nakahandusay sa sahig. Sunog ang balat dahil sa asin at puno ng pasa. Iyakap niya ito ng mahigpit. Walang pakialam kung aswang man ito. Tessa, sorry. Sorry, wala ako kanina. Sorry na late ako. Troy, masakit! Tahan na. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Dadaling kita sa loob. Troy, nakita ko. Nakita ko siya kagabi. Edward! Dahan-dahang tumayo si Troy habang karga si Tessa. Humarap siya sa akin. Akala ko magtatanong siya kung anong nangyari. Akala ko makikinig siya sa explanation ko. Pero nagkamali ako. Sa buong buhay naming mag-best friend, hindi ko pa siya nakitang tumingin sa akin ng ganun. Walang pagmamahal. Puno ng galit at pagkadismaya. Anong ginawa mo? Troy, maniwala ka. Aswang siya. Nakita ko siya sa likod kumakain ng manok. Halimaw siya. Wala akong pakialam kung ano man siya. Ang tinatanong ko, bakit nakatayo ka lang dyan habang sinasaktan siya? Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Troy, delikado siya. Delikado? Siya yung nakandusay? Siya yung duguan? Puro sugat at pasa? Ikaw yung nakatayo lang? Best friend kita, Edward. Kilala kita bilang mabuting tao. Pero bakit hinayaan mong mangyari to? Kasi hindi siya tao. Halimaw siya. Pero ikaw tao ka! Dapat umakto kang tao. Nangako tayo, di ba? Sabi natin, poprotektahan natin siya. Sabi mo mahal mo siya. Nasaan yung pagmamahal doon, Edward? Nasaan? Hindi ako nakasagot. Napayuko ako. Ang sakit ng mga salita niya, Miss Amy. Mas masakit pa sa sampal. Tama siya. Kung mahal ko talaga si Tessa, dapat tinanggap ko siya kahit ano pa siya. Dapat ipinagtanggol ko siya. Pero nanaig ang takot ko. At dahil doon, alam kong nawala na sa akin ang karapatang mahalin siya. Tinalikuran ako ni Troy at ipinasok si Tessa sa kwarto niya. Naiwan ako mag-isa sa sala. Kasama ang mga basag na salamin at kalat na asin. At ang masakit na katotohanan na ako ang totoong halimaw sa kwentong ito. Troy, kailangan natin mag-usap. Seryoso to. Kung sasabihin mo na naman aswang siya, Edward, pwede ba? Huwag ngayon. Nakikita mo namang nasasaktan yung tao eh. Hindi siya tao, Troy. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, nakita ko siya. Kumakain siya ng hilaw na manok.
Yung bibig niya puro dugo. Yung mata niya kulay pula. Papatayin tayo niyan kapag gutom na yan. Alam ko. Anong alam mo? Alam kong aswang siya. Unang gabi pa lang, nung sinakal niya ako, naramdaman ko na. Ang lamig ng kamay niya. Ang higpit ng kapit niya. Hindi yung lakas ng normal na babae. At nung nakaraan, nakita ko siya sa bintana. May dugo sa labi. Alam mo? Alam mo pala eh. Bakit pinatira mo pa rin siya dito? Bakit mo nilalagay sa panganib ang buhay nating dalawa? Nababaliw ka na ba? Dahil mahal ko siya. Wala akong pakialam kung aswang siya. Kung manananggal siya o kung alien pa siya. Ang nakikita ko si Tessa. Yung babaeng malambing. Yung babaeng tumatawa sa corny kong jokes. Yung babaeng nangangailangan ng tulong. Edward, best friend kita. Akala ko maintindihan mo ako. Akala ko mas matimbang ang pagkakaibigan natin. Para akong sinampal ng paulit-ulit, Miss Amy. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa best friend ko. Alam niya, sa kabila ng lahat ng signs, sa kabila ng panganib, tinanggap niya si Tessa. Samantalang ako, isang beses ko lang nakita ang anyo ni Tessa. Tumakbo na ako agad. Itinakwil ko na siya agad. Doon ko na-realize ang laki ng diferensya namin ni Troy. Siya, nagmamahal ng walang kondisyon. Ako, nagmamahal lang kapag convenient. Nagmamahal lang kapag magandang nakikita ko. Ang sakit, Miss Amy. Ang sakit malaman na sa kwentong to, ako yung duwag. Ako yung kontrabida sa sarili ko love story. Edward, huwag kang magalit kay Troy. Ako may kasalanan. Bakit, Tessa? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit hinayaan mong mahulog kami sa'yo kung alam mong halimaw ka? Hindi ako halimaw. Pinili kong huwag maging halimaw. Angkan kami ng mga aswang sa probinsya. Pero tumanggi akong kumain ng tao. Sabi ng nanay ko, tao pa rin ako sa puso. Kaya ako tumakas. Kaya ako hinahabol ni Damian. Kasi gusto nila akong patayin. Dahil kahihiyan daw ako sa lahi namin. Yung mga manok, yung mga hayop, kinakain ko lang yun para mapigilan ang pagnanasa ako sa pagkain ng tao. Para hindi ko kayo masaktan. Narinig mo yan, pre? Nagtitiis siya para hindi tayo masaktan. Tapos tatawagin mo siyang halimaw? Pero hanggang kailan? Paano kapag hindi na sapat ang manok? Paano kapag kami nang nagustuhan mong kainin eh? E di kainin niya ako. Ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. Kung yun ang kailangan para mabuhay siya. Ganun ko siya kamahal. Napaupo ako sa sahig. Ubus ng lakas ko. Seryoso siya. Nakikita ko sa mata ni Troy na hindi yun drama lang. Handa siyang mamatay para kay Tessa. Tumingin ako kay Tessa. Umiiyak siya habang hawak ang kamay ni Troy. Ang ganda pa rin nilang tingnan kahit sa gitna ng trahedya. Perfect couple. The beauty and the beast. Pero baliktad. Si Tessa ang beast, si Troy ang beauty. At ako yung Gaston. Yung epal na gustong sirain ang lahat dahil sa insecurities. Gusto kong umiyak pero wala nang lumalabas sa luha. Tuyo na. Akmang sasagot si Tessa nang biglang may marahas na katok sa pinto. Hindi lang katok, kalampag. Parang gigibain ng pinto. Kinabahan kaming tatlo. Kinuha ni Troy ang itak na nakatago sa ilalim ng kama. Ako naman, napahawak sa baseball bat na nakasandal sa pinto. Akala namin, mga aswang na. Tessa! Anak! Buksan niyo! Si nanay to! Anak, bilisan nyo! Buksan nyo ang pinto! Matutuntun ka na ni Damian sa kahit anong oras! Nanay! Tatay! Troy, buksan mo. Sila yan. Wag! Paano kung patibong lang yan? Paano kung aswang din sila na nagpapanggap? Magulang niya yan, Edward. Mas kilala niya ang boses ng pamilya niya. Sige na. Binuksan ni Troy ang pinto.
Pumasok ang dalawang matanda. Si Nanay Elma at Tatay Berting. Gusgusin, pawisan, at halatang ilang araw na nagtatago. Pero ang napansin ko, Miss Ami, si Tatay Berting, mukhang tao. Walang weird na aura. Mukha lang siyang pagod na construction worker. Si Nanay Elma naman, desperadang itsura. Pagkakita kay Tessa, niyakap nila ito ng mahigpit. Walang bahid ang pagiging aswang. Anak, salamat sa Diyos. Buhay ka. Akala namin nakuha ka na niya. Nay, bakit kayo nandito? Delikado dito. Alam namin, pero hindi ka namin pwedeng pabayaan, anak. Alam na ni Damian na nandito ka. Papunta na siya dito. Teka lang, pwede bang mag-explain muna kayo? Ano bang kailangan ng Damian na yan kay Tessa? Baka delikado ng lahat. Dahil siya ay magiging asawa ni Damian. Ano? Asawa? Makinig kayo. Ang asawa kong si Berting. Isa siyang aswang noon. Galing siya sa angka ni Damian. Pero nagsisi na siya. Gusto na niyang magbagong buhay. Gusto na niyang maging tao. Malaking kasalanan sa angkan namin ang ginawa kong pagtalikod. Ang parusa, kamatayan. Isang tradisyon sa aming lahi. Papatayin nila ako para hindi kumalat ang kahihiyan. Nung gabing papatayin na dapat si Berting, nagmakaawa ko. Buntis ako noon kay Tessa. Sabi ko kay Damian, gagawin ko ang lahat. Buhayin lang niya ang asawa ko at ang anak namin. At pumayag siya? Pumayag siya. Pero may kapalit. Sabi ni Damian, hihintayin niyang lumabas ang bata. Kapag lalaki ang anak namin, magiging alipin niyang mandirigma habang buhay. Pero kapag babae, Kapag babae, ano? kapag babae, magiging asawa niya. Magiging reyna niya na magpapadami ng lahi nila. Isang aswang na hindi tumatanda. Yan ang kapalaran ni Tessa. Yan ang kasunduan. Pero ayoko. Ayoko maging asawa ng demonyo. Gusto kong maging tao. Kaya namin siya itinakas. Pinalaki namin siya ng malayo sa angkan. Pero binabantayan kami ni Damian. Hinihintay niya ang takdang panahon. At ngayon, dumating na yon. Nalaman niyang tumakas si Tessa dahil ayaw niyang matuloy ang kasal. Kaya galit na galit siya. Hindi lang dahil sa pagtakas, kundi dahil sa pagtanggi sa kanya ng anak ko. Nalinis na ako. Tao na ako ngayon dahil sa ritual na ginawa ko ng patago. Pero si Tessa, nasa kanya pa rin ang dugo ko. At yun ang habol ni Damian. Nanlumo ako sa narinig ko. Kaya pala, hindi lang ito basta good versus evil. Arranged marriage pala ito from hell. Si Tessa ay pinagkasundo bago pa man siya ipanganak. At si Damian, hindi lang siya villain na gustong pumatay. Siya ay groom na gustong bawiin ang bride niya. Tumingin ako kay Troy. Kung kanina galit siya, ngayon, nag-aapoy na siya sa pagkamuhi. Hindi siya makukuha ni Damian. Handa ko siyang ipagtanggol saan man kami makarating. Troy, seryoso sila. Ang kanang kalaban natin, ang kanang aswang. Kahit buong impyerno pa, Edward. Asawa raw? Pues, dadaan muna siya sa akin bago niya mahawakan si Tessa. Elma! Berting! Kayong mga taksil! Nandiyan na siya. Ilabag ninyo ang kasunduan! Akala nyo ba matatakasan nyo ako? Ibalik nyo sa akin ang magiging asawa ko! Wala ka magiging asawa dito! Umalis ka kung ayaw mong mamatay! Isang tao! Hinahamon ako ng isang tao! Nakakatawa ka! Mga bata, kunin nyo ang reyna nyo! Patayin ang iba! Huwag kayong lalamig kay Tessa! Nagsimula ang gulo, Miss Ami. Bigla nagdilim ang paligid at naglusuban ng mga aswang galing sa bubong at bintana. Para sila mga gutom na hayop.
Inatake nila kami ng sabay-sabay. Ang gulo-gulo. Si Tatay Berting kahit matanda na, lumalaban gamit ang itak. Si Nanay Elma, binabato ng asin ang mga nakakalusot. Si Tessa naman, nakikipagbuno rin gamit ang natitira niyang lakas. Pero si Troy, iba si Troy. Para siyang action star na sinapian, wala siyang takot. Kahit nagkakasugat na siya, kahit dumudugo ng braso niya, hindi siya umaatras. Ang titigas ng ulo ninyo. Akala nyo ba, kaya ninyo kaming labanan? Ikaw pala si Damian. Ang pangit mo naman para maging asawa ni Tessa. At ikaw? Ikaw ba ang ipinalit niya sa akin? Isang tsuper, isang mahinang nilalang, hangal! Troy! Tessa! Mahal ko, halika na. Umuwi na tayo. Marami tayong gagawin, anak. Para palakasin ang ating angkan. Hindi ako sasama sa'yo! Mamatay man ako! Kung ganon, papatayin ko na lang ang taong ipinagmamalaki mo! Binitawan ni Damian si Tessa at naglakad papunta kay Troy na nakahandusay. Akmang tutuhugin niya si Troy ng mahaba niyang kuko. Nakita ko ang takot sa mata ni Troy. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong mamamatay na talagang best friend ko. Bigla akong tumakbo. Kinuha kong supot ng asin na nasa mesa at sinugod ko si Damian. Layuan mo siya! Oh! Ang mata ko! Hindi kita titigilan. Kainin mong lahat ng tungasin na to! Troy! Ngayon na! Para kay Tessa to! Sinaksak ni Troy si Damian sa puso. Umungol ang demonyo ng napakalakas. Bago ito naging abo at naglaho sa hangin. Pagkawala ng leader, nagtakbuhan ng ibang aswang. Natahimik ang buong bahay. Naiwan kaming hingal na hingal, duguan, pero lahat kami ay himalang na buhay. Pre, buhay ka pa ba? Buhay pa. Ikaw, okay ka lang ba? Marami kang sugat. Buhay pa. Salamat, Edward. Kung hindi dahil sa asin, inulam na ako ng kasol ngayon. Sabi ko naman sa iyo hindi kita hayaang mamatay na gago ka. Nagkatitigan kami ni Troy. At sa gitna ng gulo, ng dugo, at ng mga abo ni Damian, napangiti kami sa isa't isa. Yung ngiti ng magkapatid na nalagpasan ng gyera. Pero nung tumingin ako kay Tessa na yumakap kay Troy, alam ko na agad ang susunod na mangyayari. Panalo kami sa laban. Pero sa pag-ibig, talo na ako. Kay Tessa man o kay Troy. At okay lang yun. Basta buhay ang best friend ko at ang babaeng nagpatibok sa puso kong lito. Anak, patawarin mo kami. Patawarin mo kami kung kinailangan mong danasin to. Kung naging matapang lang sana ako noon, sana hindi ka nagkaganito. Nay, wala kayong kasalanan. Ginawa niyong lahat para mabuhay ako. Salamat. Salamat at hindi niyo ako sinukuan. Ako ang may kasalanan ng lahat. Dugo ko ang nananalaytay sa iyo, Tessa. Ako ang nagdala ng sumpa sa pamilyang to. Hindi ako karapat-dapat na maging ama mo. Hindi, Tay. Tumingin kayo sa akin. Wala kayong kasalanan. Hindi mo din naman ginusto na maging ganyan ka. Anak. Kayo ang nagturo sa akin na maging tao, di ba? Kayo ang nagturo sa akin na hindi sa dugo na susukat ang pagkatao, kundi sa puso. Kung wala kayo, baka naging katulad na ako ni Damian noon pa. Pero nandito ako ngayon. Lumalaban. Nagmamahal. Dahil yun sa inyo. Mahal na mahal kita, anak. Handa akong mamatay. Malinis lang ang pangalan mo para tuluyan kang maging tao. Hindi nyo kailangang mamatay, Tay. Buhay tayo. At magkakasama na ulit tayo. Buo na tayo. Oo, anak. Oo, buo na tayo. Wala nang Damian. Wala nang maghihiwalay sa atin. Kahit saan tayo makarating. Basta magkakasama tayo, kakayanin natin.
Pinanood ko silang tatlo, Miss Amy. Sa gitna ng wasak na sala, sa gitna ng mga abo at dugo, nakita ko ang isang pamilyang nabuo ulit. Si Nanay Elma, si Tatay Berting at si Tessa. Umiiyak sila, pero alam kong luha yun ng saya at kaluwagan. Tumingin ako kay Troy. Nakasandal siya sa pader. Hawak ang sugatan niyang braso. Pero nakangiti habang pinapanood sila. Nakita ko sa mga mata niya ang contentment. Masaya siya kasi masaya si Tessa. At sa sandaling yon, naramdaman ko rin ang paggaan ng dibdib ko. Ito yung dahilan kung bakit kami lumaban. Para yun mabigyan ng chance si Tessa na magkaroon ng pamilya at normal na buhay. At alam kong sa normal na buhay na yon, kasama si Troy. Ang gandang tingnan, di ba pre? Oo, Troy. Sobra. Worth it ang pambubugbog sa'yo ni Damian. Salamat, Edward. Kung wala ka, hindi mangyayari to. Wala yun. Basta, siguraduhin mong hindi mawawasak ang kasiyahang yan, ha? Tumango si Troy pero hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Hindi niya alam na sa isip ko, nagpapaalam na ako. Buo na ang pamilya ni Tessa at oras na para ibigay kong huling piraso para maging kompleto ang happily ever after nila. Edward, hindi. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan dito mag-isa sa gitna ng gulong ito. Paano kung bumalik sila? Paano kung may iba pang kamag-anak si Damian na maghiganti sa'yo? Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka ng dahil sa akin. Dito lang tayo. Aayusin natin to. Magpapatulong tayo sa pulis o kaya sa simbahan. Troy, nakita mo na ang nangyari kanina, di ba? Muntik na tayong mamatay lahat. Si Tatay Berting sugatan. Si Tessa nanghihina. Kailangan yung lumayo agad bago pa sumikat ang araw. Sa probinsya o sa ibang bansa kung kaya nyo. Basta malayo dito. Hindi na kayo ligtas sa lugar na to. Pero kaya natin silang labanan. Nakita mo naman kanina, di ba? Tinalo natin si Damian. Tayong dalawa, Edward. Best team tayo. Kasama pa natin ang mga magulang ni Tessa. Kung babalik sila, uubusin natin silang lahat. Huwag mo naman akong itaboy ng ganito. Tinalo natin siya ngayon, pero babalik sila, Troy. At sa susunod, baka hindi na tayo swertehin. Baka sa susunod, mamatay ka na talaga. At hindi ko kaya yun. Hindi ko kayang makita kang mamatay sa harap ko. Mas gugustuhin ko pang mawala ka sa paningin ko habang buhay. Na alam kong maayos ang lagay mo. Kaysang makitang malamig na bangkay dito sa sala ko. Kaya parang awa mo na. Umalis na kayo. Edward, pero paano ka? Bahay mo to. Buhay mo to. Sinira namin ang tahimik mong mundo. Tapos ngayon, iiwan ka namin dito para linisin ang kalat namin. Hindi naman yata tama yun. Sumama ka na lang sa amin. Hindi pwede, Tessa. Kapag nawala tayong lahat ng sabay-sabay, mas lalo silang maghihinala. Kailangan na may maiwan. Kailangan may magligaw sa kanila. Ako ang bahala dito. Aalis din ako. Lilipat ako ng kondo malapit sa opisina. Magpapalimig muna. Huwag niyo akong intindihin. Ang importante, kayo. Kayo ang hinahabol. Kayo ang kailangan na magtago. Troy, eto, tanggapin niyo to. Pera? Ano to, pre? Bakit ang kapal nito? Ang dami. Lahat ng ipon ko. Savings ko yun sa bangko. Winidraw ko nung nakaraan pa. Nung naramdaman kong magkakagulo. Dahil nalaman ko kung ano talaga si Tessa. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa niyan. Pero mukhang ito palang dahilan. Sapat yan para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Gamitin niyo yan pambili ng tiket, pangkain, panggamot kay Tatay Berting, kahit ano. Basta siguraduhin niyo lang na hindi kayo magugutom at hindi kayo masusundan. Gago ka ba? Pera mo yan. Pinaghirapan mo yan sa puyat at pagod sa call center. Ilang taon mong inipon yan para sa future mo. Para sa renovation ng bahay. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ako palamunin, Edward. Tanggapin mo, Troy. Please lang. Huwag mo nang pairalin pa yung pride mo ngayon.
Buhay niyo ang nakataya dito. Hayaan mo namang tulungan kita sa huling pagkakataon. Hayaan mo namang maging parte ako ng happy ending niyo. Kahit sa ganitong paraan lang. Ito lang pwede kong ibigay sa'yo. Ang bigat ng bag na yon, Miss Amy. Hindi lang dahil sa dami ng perang laman nun, kundi dahil sa bigat ng emosyon na nakapaloob doon. Yun yung pangarap ko eh. Yun yung ipon ko para sa amin sana. Para sa bahay na titiran sana namin ni Troy hanggang sa pagtanda. Ilang overtime ang ginugol ko doon. Ilang holidays ang pinasukan ko. Pero ngayon, ibinibigay ko yon para makalayo siya sa akin. Para makasama niya ang babaeng mahal niya na siyang unang babaeng minahal ko rin. Ang sakit. Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso ko hanggang sa wala ng dugong lumabas. Gusto kong bawiin. Pero nung tingnan ko si Troy, yung best friend ko na puno ng galos at pasa, pero buhay na buhay habang hawak ang kamay ni Tessa, alam kong tama ang ginagawa ko. Kung ang kabayaran ng kaligtasan nila ay ang pagkawala ng ipon ko at pagkawala nila sa buhay ko, sulit yon. Sobrang sulit. Edward, napakabuti mong tao. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Utang namin sa iyo ang pangalawang buhay ng pamilya namin. Pasensya ka na, iho. Nadamay ka sa gulo ng nakaraan ko. Pangako, hindi ka namin makakalimutan. Ipagdarasal ka namin araw-araw. Wala yun, Nay, Tay. Basta ingatan niyo po si Tessa. At higit sa lahat, ingatan niyo po ang best friend ko. Medyo tanga yan minsan, pero mabait yan. Huwag niyo po siyang gugutumin ha. Malakas kumain yan. Tessa, ipagluto mo palagi yan ng masarap ha. At saka careless yan. Kaya laging napupunitan ng damit. Galingan mong magtahi. Grabe ka namang makabilin. Parang mamamatay na ako. Malakas ako, pre. Inalagaan din naman kita. At ako na mag-aalaga sa kanila mula ngayon. Alam kong kaya mo, ikaw pa ba? Driver ka yata ng jeep. Sanay ka sa rough road. Pre, sorry. Sorry sa lahat. Sorry kung naging pabigat ako. Sorry kung hindi ko nasuklian yung kabutihan mo. Sorry kung hindi ko may babalik yung pera mo agad. Tanga, wala kang kasalanan. Ginawa ko to dahil gusto ko. Dahil best friend kita. At dahil mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ni Tessa. Mahal kita, pre. Kapatid kita habang buhay. Tandaan mo yan. Kahit sang lupalop man ako makarating, ikaw pa rin ang best friend ko. Sige na. Tama ng drama. Baka maambutan pa kayo ng araw. Dalhin niyo na ang jeep para mabilis kayong makalayo. Kumalas ako sa yakap, Miss Amy. Kahit gustong-gusto ko pa siyang hawakan, tinulak ko siya palayo palabas ng pinto, palabas ng buhay ko. Pinanood ko silang sumakay sa jeep. Si Nanay Elma, si Tatay Berting, si Tessa, at sa huli si Troy. Huminto siya. Bago sumakay ng driver's seat, dumungon sa akin sa huling pagkakataon. At kumaway. Kumaway ako pabalik na nakangiti. Pero pagkaandar ng jeep at pag-alis nito, doon ako bumagsak. Napalood ako sa sahig ng sala. Sa gitna ng mga basag na gamit at nagkalat na asin. Umiyak ako ng umiyak. Yung iyak na walang tunog. Pero ramdam mo sa bawat himaymay ng laman mo. Wala na siya. Wala na si Troy. Wala nang nagluluto ng almusal ko. Wala nang kasabay ko sa jeep. Ang tahimik ng bahay. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mag-isa na lang ulit ako. Pero sa kabila ng sakit, may naramdaman akong kapayapaan. Ligtas siya. Masaya siya. At yun lang ang mahalaga. Dad, gising ka na ba? Oh, Charlene. May email galing kay Tito Troy. Ang haba ng kwento niya ngayon. Dahan-dahan naman anak sa pagtakbo. Dalaga ka na.
Para ka pa ring bata. Ano ka mo, may email? Himala. Last year pa yung huli niyang paramdam sa akin. Opo, nandun na daw sila ngayon sa Canada. Lumipat galing Europe. Tingnan mo to, Dad. May picture sila ni Tita Tessa. Ang puti ng buhok ni Tito Troy, oh. Pero gwapo pa rin. Patingin nga. Aba, oo nga no. Mukhang maginhawa ng buhay nila doon ah. Ang taba na ng best friend ko. Halatang masarap magluto si Tessa. At tingnan mo si Nanay Elma at si Tatay Berting dun sa background. Ang lakas pa rin kahit uugod-ugod na. Sayang no, Dad. Hindi natin sila pwedeng bisitahin. Gusto ko pa naman sanang makita si Tita Tessa sa personal. Ang ganda niya sa picture, oh. Parang hindi siya tumatanda. Para siyang Diyosa. Bakit nga ba kasi hindi pwede? Mahabang kwento. At hindi mo na dapat paalamin. Para na din sa katahimikan at sa safety ng lahat. Sapat na sa akin na alam nating ligtas sila at masaya. Dad, namimiss mo ba siya? Si Tito Troy? Araw-araw anak. Araw-araw. Siya yung kalahati ng buhay ko noon. Pero alam mo Charlene, kapag nakikita ko yung ngiti niya sa picture, nawawala yung lungkot ko. Kasi alam kong tamang ginawa ko. Binigyan ko siya ng chance na mabuhay ng payapa at normal. Ang selfless mo talaga, Dad. Kaya love na love ka namin ni Kuya Joshua eh. Nako, binola mo pa ako. Nasaan na ba yung Kuya Joshua mo? Akala ko ba uuwi sa galing dorm ngayong weekend? Magpapaluto daw ng adobo yun eh. Papunta na yon, kasama daw yung boyfriend niya. Boyfriend na naman? Talaga ng batang yun. Manang-mana sa tatay niya. Sinong tatay? Kayo? Hindi, kay Troy. Di ba? Sa iisang ampunan kayo galing? Feeling ko talaga may dugo ni Troy na nananalaytay dyan sa kuya mo. Parehong bolero. Parehong chick boy. Ay mali, hindi pala chicks ang bet nun. Grabe ka, Dad. Pero Dad, thank you ha. Para saan naman? Kasi inampun mo kami. Kasi pinili mo kami maging pamilya mo kahit wala kang asawa. Kahit pwede ka namang magbuhay binata na lang. Ang swerte namin sa'yo, Dad. Ako ang swerte sa inyo anak. Nung umalisin na Tito Troy mo, akala ko katapusan na ng mundo ko. Akala ko mag-isa na lang akong tatanda. Pero nung bumalik ako sa ampunan at nakita ko kayong dalawa ni Joshua, bumalik yung kulay ng buhay ko. Kayo ang nagligtas sa akin. Kayo ang greatest plot twist ko. I love you, Dad. I love you too, anak. O siya, tama na ang drama. Replyan mo na si Tito Troy. Okay? Sabihin mo, miss na miss ko na ang pangit niyang muka. At sabihin mo, masaya ako para sa kanila. Sige, Dad. Sasabihin ko yan. Habang pinapanood ko ang anak ko na nagtatype sa tablet, Miss Ami, na-realize ko na tama ang desisyon ko noon. Kung pinilit kong angkinin si Tessa, o kung pinilit kong pigilan si Troy, baka wala ako dito ngayon. Baka wala sina Charlene at Joshua sa buhay ko. Lumipas na 14 na taon na parang hangin. 6 years old lang sina Charlene at Joshua nung inampun ko sila pagkatapos ng trahedyang yon. Pagkaalis sina Troy, binenta ko ang bahay na yon at lumipat ako. Bumalik ako sa pagiging simple. At akala ko, habang buhay na ako magiging malungkot. Pero mapaglaro talaga ang tadhana. Ilang taon matapos silang umalis, bumalik ang atraksyon ko sa mga lalaki. Na-realize ko na yung naramdaman ko kay Tessa. Dala lang siguro yun ng matinding emosyon. O baka soulmate ko lang talaga siya sa ibang paraan. Hindi naman ako nag-asawa, pero hindi ako nag-isa. Minsan akala natin ang happy ending ay yung makuha natin ang gusto natin. Pero minsan, ang totoong happy ending ay ang pagpapalaya. Ang pagtanggap na hindi lahat ng love story ay nagtatapos sa kasalan. Minsan, nagtatapos ito sa paalam para magbigay daan sa mas magandang simula. Ako si Edward, ang dating martir na best friend. At ngayon ay masayang tatay na naghihintay
sa susunod na email ng taong minahal ko ng higit pa sa sarili ko. At ito ang kwento ng driver ng jeep na nakasagasa ng magandang aswang at ng taong nagparaya para sa kanilang dalawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe naman to! Hingang malalim muna tayo, guys! Whew! Alam niyo nung umpisa, akala ko talaga simpleng forbidden love lang kwento natin. Yung tipong mahal kong best friend ko ang Peg. Akala natin ang pinakamalaking problema lang ni Edward ay yung maling pag-ibig. Yung lihim na pagtingin niya kay Troy na hindi pwedeng suklian kasi nga pareho silang lalaki. Masakit na yun, di ba? Sapat na yun para sa isang heavy drama. Pero hindi pa nakontento ang tadhana. Mula sa simpleng same-sex love, biglang ginawang love triangle. Aba, nag-agawan pa mag-best friend sa iisang babae. Edward versus Troy para kay Tessa. Ang gulo na nga eh. Pero teka, may ilalala pa pala. Akala natin sila lang ang magkakaproblema. Yung pala, may grand entrance pang final boss. Hindi lang pala taong kaagaw nila kundi mismong leader ng mga aswang. Imagine nyo yun? Ang ka-love triangle nyo hindi lang gwapo o mayaman, kundi demonyo talaga, literally. Mula sa selosan, nauwi sa patayan ng mga aswang, ibang level ng stress yun mga bes. Pero dito natin nakita na ang pag-ibig walang pinipiling laban, di ba? Tao man ang karibal, best friend man, o kahit pinuno pa ng mga aswang ang humarang kapag tinamaan ka, lalaban ka. At sa kaso ni Edward, ang pinakamatinding laban ay hindi yung pagsaboy ng asin kay Damian, kundi yung pagbitiw kay Troy at Tessa para maging ligtas sila. Thank you so much, Edward, sa napaka-intense sa kwento mo. Sana masarap lagi ang ulam nyo ng mga anak-anakan mo, ha? At sana wala nang Damian na manligaw kay Charlene. Kayo, may kwento rin ba kayo na akala nyo simpleng crush life lang tapos naging horror story? Send nyo na yan sa ating channel. Hihintayin ko yan. Muli, ito si Miss Ami. Hanggang sa susunod po.